malapit na ang Chinese New Year at meron din tayong mga maswerteng halaman sa loob at labas ng ating mga tahanan. Kung gusto nyo malaman, tapusin mo ang video na ito. So hello everyone, it's Mark of the Jungle Plant. So you were going to love this episode dahil isi-share ko sa inyo ang mga maswerteng halaman ngayong Chinese New Year. Ito ay swerte sa negosyo at sa ating tahanan. And disclaimer lang mga ka-jungle, I am not a feng shui expert. I am just sharing with you a positivity and a manifestation para maging positive naman yung ating thoughts. Para naman wala tayong stress, di ba? Kasi yung mga halaman ay nagpapawala ng stress. So, hindi lamang po sila pampaswerte. Ayon sa feng shui mga ka-jungle, pinapaniwalaan na kapag sumapit ang Chinese New Year, kapag meron daw kayong mga halaman na ito, ay pinapaniwalaan na swerte daw kayo nito. Totoo nga ba yan? I-comment nyo naman. So ngayon mga ka-jungle, i-share ko sa inyo ang first na halaman na swerte ngayong Chinese New Year. So ito ang ating spider plant. Ang spider plant ay napakaganda mga ka-jungle. Ito ay indoor at very common house plant at marami itong mga variety. Meron tayong puti, meron naman tayong full green at iba't ibang mga variety na napakaganda ang ating mga spider plant. So ang ating mga spider plant, ito ay kabilang sa prosperity and wealth. So alam nyo ba ng ating mga spider plant, ito ay tagasalo ng qi o tinatawag na good energy sa feng shui o sa Chinese. Yan yung good qi mga ka-jungle. So itong mga spider plant na ito ay madali lamang po sila alagaan. At ang kinaganda dito ay tumutubo lamang po sila kahit saan, at dito po sa Pilipinas, marami po ang nagko-collect nito, lalo na yung ating mga lola, ating mga plantito, plantita, marami po ang may ganito. So siguro nga ilan sa inyo ay meron ganitong halaman na spider plant. So i-comment nyo kung meron kayong mga ganitong halaman na spider plant. So ang gagawin nyo nito kapag sasapit ang Chinese New Year, babalutin nyo ng red ribbon ang kanyang pot, o di kaya lalagyan nyo ng ampaw yung kanyang ibabaw ng spider plant para maging maswerte ang inyong buong taon sa Chinese New Year. Kung ikaw ay naniniwala sa mga Chinese New Year. Kung hindi naman, okay lang naman. So, ang sunod naman na halaman na i-share ko sa inyo na maswerte ngayong Chinese New Year ay ang ating mga anthurium plant. So, yung ating mga anthurium plant, ito ay kabilang na swerteng halaman ngayong Lunar New Year Lucky Plant dahil meron daw itong tinataglay na wood dragon mga ka-jungle dahil sa kanyang pulang mga bulaklak nito mga ka-jungle. So, ito ay yung napakagandang anthurium plant. Meron ako nito pero hindi pa bumubulaklak. So, itong nasa picture na ito ay napakaswerteng halaman dahil nagbibigay po sila ng prosperity, love, and abundance. So, magiging maganda po ang inyong love life if ever meron kayo nito mga ka-jungle. Kasi ang swerte nga ay hindi lamang po sa pera, ito din ay swerte sa love, which is magiging masagana po ang inyong relationship. So, ang ating mga anthurium plant mga ka-jungle, so bihira lamang po ito mamulaklak. Pero pag mamulaklak ito, sunod-sunod, for example, in a rainy season, maganda po yan mag-alaga kasi pumupula po ang kanyang mga bulaklak. So, marami po tayong uri ng mga anthurium plant. Yung iba naman ay hindi sila bumubulaklak. Bumubulaklak man po sila pag matured na. Pero itong mga anthurium plant nito, yung mga flamingo flower, ito po ay napakagandang variety. Meron po iba't ibang variety. Meron po tayong pink, meron tayong pula, at meron tayong puti at yellow. Pero yung very common po ay yung pula. Marami pong nagko-collect nito, lalo na po yung mga plantita at plantito natin. So, i-comment nyo naman mga ka-jungle kung meron kayo nitong mga anthurium plant. Nag-aalaga naman ang ating mga anthurium plant, napakasimple lang mga ka-jungle. Siyempre, didiligan ninyo at papaarawan ninyo. So, pwede naman po itong outdoor plant, pero medyo shady lang po ang ilalagay ninyo para hindi masunog ang kanyang mga dahon. So, ang next naman mga ka-jungle na i-share ko sa inyo na napakaganda at swerte din ngayong Chinese New Year, ang ating leopard lily o tinatawag na forever rich plant. So, ang ating mga forever rich plant, kung makikita nyo, napakaganda. It can attract abundance, prosperity, and money. So, since forever rich, tinawag po siya na forever rich plant dahil walang sawang pagbibigay ng blessing sa atin. So, samahan ng dasal at sipag para makamit ang tagumpay sa ating buhay. So, yung itong forever rich plant, madali lamang din itong alagaan. So, meron din po ako nito, mga ka-jungle, at
Ako makikita nyo, nagfa-flower o bumubulaklak din ito at kapag mamulaklak ang mga forever rich plant, kapag ito'y mamulaklak ay parang siyang nagsisignal na meron kayong paparating na pera. So since ang ating mga forever rich plant ay para doon siya na kategory yung mga succulent type na halaman, so hindi po siya dapat dinidiligan always kasi nga mas makapal po yung kanyang dahon. So ang pagdidilig dito ay parang twice a week lang or thrice a week para hindi po siya ma-overwater o mabulok po yung kanyang ugat. Kasi marami din ang nagtatanong kung paano daw maalagaan ito. So, wag niyo po siyang i-overwater, mga ka-jungle. So, ang next naman na halaman o pang-apat na halaman na napaka-maswerte ngayong Chinese New Year ay ang ating citrus tree or tangerine sa Ingles. Ang halaman na ito ay hindi po siya ornamental. Pero pwede din po siyang maging ornamental dahil nga yung iba, nilalagay naman po sa bakuran. So, naging ornamental na lang siya. Pero ito po ay fruit. So, itong halaman na ito ay napakaswerte ngayong Chinese New Year dahil kabilang po siya, nagtataboy po din po ito ng negative energy at nilalabas po niya ang negative at pinapasok niya po yung positive energy. So, yung tangerine, kaya yung tinatawag na tangerine, yan po ang ginagamit sa prosperity bowl ngayong 2024. Kaya nagiging maswerte ang halaman na citrus tree ngayong 2024. Ang mga bunga nito ay nagsisimbolo ng abundance and prosperity. So alam niyan ng mga Chinese, mga ka-jungle, kasi swerte ito sa kanila. Ang sunod naman na halaman na maswerte ngayong Chinese New Year ay ang ating desert rose o tinatawag itong adenium. So sa mga nagkilala sa halaman na ito ay very common plant. At alam ko na meron din kayo nito, mga ka-jungle. I-comment nyo naman kung meron kayo nitong mga adenium. Kasi ako wala pa. So, according to Feng Shui, ngayong Chinese New Year ay maswerte daw ito. Kasi yung swerte nito ay nasa kanyang mga ugat. Tignan nyo naman, napakalaki. Umaapaw po ang blessing doon sa kanyang ugat kasi malaki po yung kanyang ugat. So, tignan nyo naman na napakaganda po ang halaman na ito. At ang flower po nito ay kulay pink at pula. Marami din po itong mga variety. Ang mga adenium plant ay hindi po siya malas, mga ka-jungle, kasi maraming nagsasabi na isa daw itong malas kasi nga umiiyak daw ang halaman na ito. Pero hindi nyo ba alam na maswerte ito sa Feng Shui at ngayong Chinese New Year 2024? Kasi Year of the Wood Dragon at ito ay may kahulugan sa Wood Dragon. Ting kaalaman, mga ka-jungle, kaya tinatawag siya na desert plant dahil nga itong halaman na ito ay nagmula pa sa Middle East at Africa. Sa karagdagan, ito ay kilala na wealth plant sa Feng Shui at sa Chinese culture. So, ang sunod naman na halaman na swerte ngayong Chinese New Year, ang ating mga palm tree or Aria palm. So, ang mga ganitong palm ay maswerte ngayong Chinese New Year dahil ito ay nagsisimbolo ng wood dragon at meron po siyang sinasabing prosperity and abundance. At according to Feng Shui, kapag ilalagay po siya sa entrance ng inyong mga tahanan, nagpapasok po siya ng good energy at abundance sa ating loob ng ating tahanan. So, ang next naman ay ang kakaibang halaman, pero hindi ko alam bakit siya nasama dito, pero according to my research, ang mga bromeliad ay isang swerte ngayong Chinese New Year. Kasi ang bromeliad daw, yung kanyang mga bulaklak, ay kasing hawig ng structure ng wood dragon o yung mga dragon. Kaya naman siya ay napasali ngayong Chinese New Year na mga halaman na pampaswerte. So, ang ating mga bromeliad kasi, napakaganda po niya at it can give positive energy and also a positive mind, sabi ng ating Feng Shui. At ang nagdadala dito sa kanyang pulang kulay nito ay love and prosperity po. So, ang sarap talaga pakinggan na may mga halaman tayo na swerte na ngayong 2024 at yung Chinese New Year ay connected dito sa ating mga halaman. So, disclaimer lang, mga ka-jungle, I am not a Feng Shui. Hindi po tayo Chi, hindi po tayo Chai. So, hindi po tayo Feng Shui dito. Ako lamang po ay nagsishare ng kaalaman which is pang positive manifesting na tayo ay magiging maswerte in the future. Pero hindi lamang po tayo babase sa swerte. Siyempre, magiging dapat masipag din tayo at magpipray palagi. So yun, mga ka-jungle, ang ating mga plants na pampaswerte ngayong Chinese New Year. And I hope na may nagustuhan kayo sa video na ito. And ano po ang masasabi niyo sa mga halaman na
na share sa inyo at ano po ang pinakagusto nyong halaman sa mga nabanggit ko. So, i-share nyo sa comment below. So, yan mga ka-jungle, maraming salamat sa panonood in this episode and I'm very, very thankful na tinapos nyo ang episode na ito. And nagpapasalamat din ako mga ka-jungle dahil we already reach 500,000 followers dito sa Facebook page and thank you so much. At kung nagustuhan mo ang video nito, i-share mo ang video na ito para good vibes at positive mind. Maraming salamat mga ka-jungle and I will see you next episode because more plan, less stress.